Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Hindi raw magandang ugali ang hindi pagtanaw ng utang na loob. Pero sa panahon natin ngayon, tila ba minamasama na ng mga tao ang salitang yon. Miss Roxy, paano kung ang pagtanaw ng utang na loob ay maging susi para sa isang matinding kasalanan? Paano kung ang isang magandang bagay na itinuturo sa atin sa loob ng simbahan o bahay ay siya mismong maging tulay para sa isang kataksilan? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito, lalong-lalo na po sa iyo, Miss Roxy. Pwede niyo po akong tawaging Cecil, 34 na taong gulang. 11 taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Abner. 5 taon naman kaming kasal. Isa po siyang delivery rider. Hindi siya mayaman, wala siyang sariling negosyo, at hindi rin siya nakapagtapos ng kolehiyo. Pero kung kabaitan lang ang pag-uusapan, masasabi kong napakaswerte kong naging asawa ko siya, Miss Roxy. Mauna na ako, Sel. Baka malita ko sa booking. Sabi niya habang isinasabit ang helmet sa braso. Ang aga mo naman yata. Puna ko. Ngumiti lang siya bago ako hinalikan sa noo. Kailangan nating magsipag. Malay mo, ibigay na rin sa atin ni Lord ang hinihiling natin. Palagi ka pa namang may parcel. Biro niya pa sa akin. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Anak, 5 taon kaming umaasa. 5 taon na kaming nagdarasal. 5 taon na paulit-ulit na bumibili ng pregnancy test na laging iisa ang lumalabas na guhit. Kahit anong subok namin, hindi na nasundan ang panganay naming si Kyle at tila ba hindi kami dinidinig ng langit. Unti-unti akong nawala ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko man sabihin kay Abner, pakiramdam ko noon may kulang na sa akin bilang babae. Hindi naman sa sinisisi niya ako, Miss Roxy. Sa katunayan, siya pa nga ang unang umaalo sa tuwing umiiyak ako. Anak lang ba ang dahilan kaya kita pinakasalan? Minsan niyang tanong habang pinapahid ang luha ko. Hindi. Bakit parang sinisisi mo ang sarili mo? Meron naman na tayong panganay at masaya naman tayo, hindi ba? Kasi dahil baka ako ang may problema. Sambit ko habang humahagulgol. Agad niya akong niyakap. Huwag mong sabihin yan. Kung ibigay man ni Lord, salamat. Kung hindi, tayo pa rin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Abner, lalo akong nasasaktan. Pakiramdam ko, hindi ko deserve ang lalaking ganun kabait. Ni minsan ay hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng assurance sa akin. At doon nga, Miss Roxy, papasok sa kwento ang matalik kong kaibigan na si Lisa at ang asawa niyang si Buboy. Magkakilala na kami ni Lisa simula pa high school. Halos sabay kaming nangarap, umiyak, at sabay ding nag-asawa. Siya po ang best friend ko mula pa noon. Nang isilang ang panganay nilang si Liam, kami ni Abner ang ginawa nilang ninong at ninang. Kaya naman nung dumating si Kyle sa buhay namin, ganun din ang ginawa naming mag-asawa. Simula noon, naging parang tunay na pamilya ang turingan namin. Mare, bungad lagi ni Lisa kapag dumadalaw ako. May niluto akong pansit, tikman mo. Alok niya pagpasok ko pa lang sa bahay nila. Aba, ang sarap talaga ng luto mo, kaya patay na patay sa iyo ang kumpare ko eh. Habang nagtatawanan kami sa kusina, si Abner at Buboy naman ay nasa garahe. Nagkukwentuhan habang nagkakape. Magkaibang-magkaiba ang buhay nilang dalawa. Si Abner, buong araw na nasa kalsada. Si Buboy naman, manager sa isang malaking bangko. May sarili silang sasakyan at 2 palapag ang bahay nila. Kumpleto ang appliances at halos hindi na kailangang isipin ang pambayad sa mga gastusin. Pero kahit ganoon, hindi ko kailanman naramdaman na minamaliit nila kami. Hanggang sa dumating ang taon na talagang gumupo sa pamilya namin. Nalugi ang maliit na tindahan ng mga magulang ko.
Kasabay noon ay ang biglang pagkakasakit ng tatay ko. Kinailangan siyang operahan agad, Miss Roxy. Idagdag pa na nag-aaral na rin ang anak naming si Kyle noon kaya napakarami naming gastusin. Halos 200,000 piso ang kailangan para sa operasyon ng tatay ko. Wala kaming ganong kalaking halaga. Naglibot na kami ni Abner sa mga kamag-anak namin pero hirap na hirap kaming makahiram. May nagsabing wala silang maipapahiram. May nagsin lang sa mga mensahe namin. May iba namang nangakong tatawag pero hindi na nagparamdam. Noong gabing yun, halos mawalan na kami ng pag-asa. Ngunit sa hindi inaasahan, si Buboy mismo ang kumatok sa bahay namin. Paring Abner, boses pa lang niya ay alam na naming siya yon. Lumabas ang asawa ko. Oh, pre. Inabot ni Buboy ang isang puting sobre. Huwag ka nang tumanggi. Napaatras si Abner. Ano ito? Naku pare, napakalaking halaga nito. Puro kulay asul at napakakapal. Hindi namin kayang bayaran yan. Hindi ko naman sinabing bayaran nyo agad. Basta para makasurvive ang tatay ni Mare. Saka na ninyo isipin ang pambayad kapag nakabawi na kayo. Tahimik kaming nakatingin sa kanya, pero bakas pa rin sa mukha namin ang pag-aalinlangan. Ang sumunod niyang sinabi ang hinding-hindi ko makakalimutan. Mas mahalaga ang buhay ng tatay ni Cecil kaysa sa pera. Pamilya na ang turing namin sa inyo. Hindi naman yata kaya ng konsensya namin na pabayaan lang kayo sa sitwasyon nyo ngayon. Doon tuluyang bumigay ang emosyon ko. Napayakap ako kay Abner habang pareho kaming umiiyak. Sa araw na yon, Miss Roxy, pakiramdam ko habang buhay kaming nagkaroon ng utang na loob kay Buboy. At dahil doon ay lalo pang lumalim ang samahan namin. Minsan, kapag wala si Kumaring Lisa, sa akin siya naghahabilin. Cecil, pwede bang ikaw na muna ang magdala ng ulam kay Buboy? Bukas pa kasi ako makakauwi. Napasarap ang pagtatravel naming magpipinsan. Boses ni Lisa sa kabilang linya. Oo naman, ano ka ba? Walang problema. Ako na ang bahala. Ang mga ganoong bagay ang naging daan ko para maipakita sa aking kumare at kumpare ang taus-puso kong pasasalamat sa kanila. Pagdating ko sa bahay nila, nadatnan kong nakaupo si Buboy sa sala. Nakabukas ang laptop at nagkalat ang mga papeles sa mesa. Nako, Cecil, ikaw pala. Nakangiti niyang salubong sa akin. Inabot ko sa kanya ang dala kong pagkain. Salamat, hindi pa nga ako nakakakain eh. Tsaka mukha kang puyat ah. Kumain ka muna. Natawa siya. Wala eh, kailangan kumayod. Kaya nga kumain ka muna, heto. Ipagsasandok na kita. Baka isipin pa nung kumari ko niyan na pinababayaan kita. Hindi naman. Palagi ko ngang ikinukwento sa kanya na kapag wala siya, halos ituring mo na akong anak sa pag-aalaga mo eh. Anak talaga? Eh di baby damulag na pala ang panganay ko. Balik kong biro sa kanya. Napasarap ang pagkukwentuhan namin at sinaluhan ko na rin siyang kumain. Hanggang sa inabutan na nga ako ng malakas na ulan. Naku huwag ka munang umalis. Sabi ni Buboy habang nakatanaw sa labas. Baka mabasa ka pa. Oo nga, sandali lang naman siguro yan. Patitilahin ko lang muna. Nanatili ako roon habang hinihintay na tumila ang ulan. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa buhay, at sa kung gaano kahirap ang mga pinagdadaanan ng pamilya namin nitong mga nakaraang buwan. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Si Abner. Love, baka gabihin ako. Sunod-sunod ang booking eh. Paalam niya. Mag-iingat ka ha. Napakalakas pa naman ng ulan. Kung kaya mong umuwi na kaagad, umuwi ka na. Tsaka na yung booking na yan. Nag-aalala kong sabi. O sige, kumain ka na ha. I love you. Napangiti ako bago ibinaba ang tawag. Masipag talaga si Abner, no? Sabi ni Buboy. Naku, oo. Sa sobrang sipag, minsan napapabayaan niya na ang sarili niya. Maswerte siya sa'yo. Aba, kahit palagi siyang pagod, maalaga ka naman.
Pinsan, naiisip ko nga na sana ikaw na lang ang asawa ko. Hindi na ako sumagot. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nailang. Ilang sandali pa, tumila na rin ang ulan. Tatayo na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang pulsuhan ko. Cecil, nagulat ako sa ginawa niya. Buboy, hindi ko alam kung bakit hindi ko agad binawi ang mga kamay ko. Siguro dahil sa gulat o dahil na-curious din ako kung ano ang gagawin niya. O dahil sa mismong desisyon kong huwag pigilan ang nangyari. Alam kong mali, pero sa kabila noon, hinayaan ko pa rin Miss Roxy. Dahil kahit ilang beses kong balikan ang gabing yon, iisa lang ang katotohanan. Nagawa naming ipagkanulo ang 2 taong buong puso kaming pinagkakatiwalaan. Opo, Miss Roxy, sa unang pagkakataon, may nangyari sa amin ni paring Buboy sa loob mismo ng bahay nila. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Abner na kakauwi lang din galing biyahe. Oh, lab, masaya niyang bungad. Sakto, may pasalubong akong paborito mong siomay. Hindi ko siya matingnan. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang inilalapag ang dala niyang supot ng siomay. Oo, napagod lang. Tsaka nabasa rin kasi ako ng ulan. Lumapit siya at hinaplos ang buko. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa hapunan. Sa simpleng paghaplos na yon, gusto kong umiyak. Habang siya ang nag-aasikaso sa akin, ako naman ay may ibang inasikaso rin. Mula noon, gabi-gabi na akong hindi mapakali, Miss Roxy. Tuwing yayakapin ako ng asawa ko bago matulog, pakiramdam ko ay may kamay na unti-unting pumipiga sa dibdib ko. Gusto kong sabihin ang totoo, Miss Roxy. Gusto kong aminin ang lahat sa kanya. Pero sa bawat pagkakataong bubuka ang bibig ko, nakikita ko ang mukha niyang puno ng tiwala at ang mga mata niyang puno ng pagmamahal para sa akin. Akala ko pagkatapos ng gabing yon, doon na rin matatapos ang lahat. Ilang araw kong iniwasan si paring Buboy. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag at mensahe niya. Sa isip ko, sapat na ang isang beses. Ayoko nang maulit pa. Isang gabi, napansin niyang tahimik ako habang naghahapunan kami. Cecil, may problema ba? Tanong niya habang nilalagyan ako ng ulam sa plato. Wala, napagod lang ako. Sigurado ka ba? Ilang araw na kitang nakikitang tulala, napakatamlay mo pa. Napilitan akong ngumiti kahit hirap na akong pigilan ang mga luha ko. Okay lang ako. Hindi na siya muling nagtanong pa. Sa halip, hinawakan lang niya ang kamay ko at sinabing, kapag may problema ka, sabihin mo sa akin. Mag-asawa tayo. Hindi mo kailangang sarilinin ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin yon, gusto ko na ulit sanang umamin. Ilang beses kong binuksan ang bibig ko, pero wala ni isang salita ang lumabas, Miss Roxy. Hindi ko kinaya. Natakot ako. Natakot akong mawala ang taong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako. Kinabukasan, habang naliligo ako, naiwan ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Paglabas ko ng banyo, nadatnan kong tahimik na nakaupo ang nanay ko sa sala. Hawak niya ang cellphone ko. Nakabukas ang usapan namin ni Buboy sa social media bago ako nanlamig. Nay, mahina akong tawag. Hindi siya agad nagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa mesa bago niya ako tiningnan. Hindi galit ang mukha niya na mas lalong nagpakaba sa akin. Umupo ka nga rito. Naupo ako sa tapat niya habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak dahil alam kong nabasa na niya ang lahat. Totoo ba itong mga nabasa ko? Kalmado niyang tanong. Tumango ako habang umiiyak. Opo, Nay. Gaano na katagal? Napayuko ako. Ilang linggo na po. May nakakaalam ba? Wala po. Pag-iling ko. Si Abner. Si Lisa.
Umiling ako. Hindi rin po. Eh di mabuti. Napatingin ako sa kanya. Nay, ang sabi ko, mabuti at wala pang nakakaalam. Parang hindi ko maintindihan ang naririnig ko. Nay, nagkamali po ako. Sorry po talaga. Hagulgol ko. Tapos na yon, anak. Hindi pa po. Gusto ko nang sabihin kay Abner. Bigla siyang napailing. Wag. Napakunot ang noo ko. Bakit po? Ano bang mapapala mo kapag umamin ka? Sabihin mo nga sa akin. Masisira man ang pamilya namin, pero malalaman niya ang totoo, Nay. At pagkatapos, hindi ako nakasagot. Hihiwalayan ka niya. Mawawala ang asawa mo. Masisira ang pamilya ni Lisa. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Anak, isipin mo rin ang nangyari sa atin noon. Doong na-ospital ang tatay mo. Sino ba ang unang tumulong? Si Buboy po. Sino ang naglabas ng malaking pera nang hindi tayo pinagbabayad agad? Si Buboy. Eh kung hindi dahil sa kanya, baka matagal nang wala ang tatay mo. Napayuko ako habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko sila sabing tama ang ginagawa mo. Mali talaga yan. Pero nangyari na. Hindi mo na mapabawi. Pero Nay, gusto ko na pong tapusin. Tatapusin mo. Tapos ano? Kapag nagtampo si Buboy at bigla niyang bawiin ang tulong niya sa atin, kaya ba nating buhayin ang tatay mo? Kaya ba nating bayaran ang lahat ng utang natin sa kanya? Hindi ako nakapagsalita. Mas lalo lang akong nalito. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang likod ko na parang inaalo. Cecil, makinig ka sa akin. Hindi lahat ng kasalanan kailangang ipagsigawan. Mas mabuti nang ikaw ang magdala niyan habang buhay kaysa 4 na pamilya ang masira mo. 4 na pamilya po? Oo. Kayo ni Abner, si Lisa at Buboy. Tayo. At pati na rin ang pamilya ng mga biyanan nila. Tahimik akong umiyak. Pakiramdam ko, tama ang sinasabi niya kahit alam kong mali. Doon ko unang na-realize kung gaano kalaking problema ang ginawa ko. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Dugtong pa niya. Ang isipin mo ngayon, paano mo po protektahan ang asawa mo? Napatingin ako sa kanya. Hindi ba? Mas protektado siya kung malalaman niya ang totoo. Umiling siya. Hindi, Cecil. Masisira lang siya. Kilalang kilala ko si Abner. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Kapag nalaman niya yan, baka hindi niya kayanin. Gusto mo bang ikaw ang dahilan kung bakit mawawasak ang buhay niya? Wala na akong naisagot pa, Miss Roxy. Bawat salitang sinasabi ng nanay ko ay parang unti-unting nagtutulak sa akin na ibaon na ang lahat sa limot. At bago siya umalis ng bahay, muli niya akong nilingon. Burahin mo lahat ng messages. At mula ngayon, mag-iingat ka. Huwag kang magpapahuli. Kapag walang nakakaalam, walang masisirang pamilya. At walang masasaktan. Naiwan akong mag-isa sa sala habang nakatitig sa cellphone ko. Alam kong mali ang payo ng sarili kong magulang. Alam kong dapat akong umamin. Pero sa araw na yon, sa halip na ituwid ako ng taong inaasahan kong gagabay sa akin, siya pa mismo ang nagturo sa akin kung paano itago ang kasalanan ko. At doon, unti-unting nawala ang natitira kong lakas ng loob para gawin ang tama. Lumipas ang ilang linggo, matapos akong kausapin ng nanay ko. Sinubukan kong lumayo kay Buboy pero hindi naging ganun kadali. Paminsan-minsan ay nagpabadala pa rin siya ng pera sa nanay ko para sa gamot ng tatay ko. Kapag tinatanong ko naman si nanay kung bakit niya tinatanggap, iisa lang ang lagi niyang sagot. Hayaan mo na anak, tutal, gusto naman niyang tumulong.
Hindi na lang ako umiimik. Pakiramdam ko, habang tumatanggap kami ng tulong mula kay Buboy, lalo akong nababaon sa kasalanang ginawa ko. Gusto ko nang putulin ang lahat ng koneksyon namin. Pero sa tuwing susubukan kong gawin yon, ang nanay ko naman ang pumipigil sa akin. Lagi niyang sinasabing huwag akong gumawa ng ikasisira ng pamilya namin. Kaya kahit punong-puno na ako ng konsensya, nanahimik na lang ako, Miss Roxy. Makalipas ang ilang buwan, napansin kong hindi na ako dinadatnan. Noong una, inisip kong baka dahil lang sa stress. Pero habang tumatagal, nagsimula na akong makaramdam ng pagsusuka tuwing umaga. Madali rin akong mapagod at halos wala akong ganang kumain. Hindi mapalagay ang isip ko kaya isang hapon, habang nasa biyahe si Abner, dumaan ako sa butika at bumili ng pregnancy test. Pag-uwi ko sa bahay, agad akong pumasok sa banyo. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinihintay ang resulta. Ilang segundo lang ang lumipas nang lumabas ang 2 pulang guhit. Halos mawalan ako ng lakas. Napaupo ako sa sahig at tuluyan nang napaiyak. Buntis ako. Mahina akong bulong sa sarili ko. Pero imbis na matuwa ako, takot ang unang naramdaman ko, Miss Roxy. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko ang mga petsa. Ilang beses akong nagbilang. Ilang beses kong pilit na hinanap ang posibilidad na baka si Abner ang ama ng batang dinadala ko. Pero habang paulit-ulit kong kinukwenta, iisa lang ang lumalabas sa isip ko. Hindi siya. Hindi si Abner ang ama. Kinabukasan, nag-message ako kay Buboy at sinabing kailangan naming mag-usap. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop na malayo sa lugar namin. Halata sa mukha niya ang kaba nang makita niya akong umiiyak. Bakit? Anong nangyari, Cecil? Agad niyang tanong. Hindi ako agad nakapagsalita. Inilabas ko lang ang test at inilapag yon sa mesa. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong sabihin. Tumango ako habang umiiyak. Buntis ako. Napahawak siya sa noo niya at ilang segundo ring walang sinabi. Sigurado ka ba? Oo. Tahimik siyang napabuntong hininga bago tumingin sa paligid na parabang natatakot siyang may makarinig sa amin. Cecil, hindi pwedeng malaman ng asawa ko to. Anong ibig mong sabihin? Kapag nalaman ni Lisa, tapos ang pamilya ko. Pero paano naman ako? Paano si Abner? Cecil, pakinggan mo muna ako. Isipin mo pa rin ang asawa mo. 5 taon na kayong naghihintay ng pangalawang anak, hindi ba? Ipaako mo na lang sa kanya ang bata. Pero hindi ko kayang lukuhin ang asawa ko. Hindi mo ba siya masasaktan kapag nalaman niya ang lahat? Ako na ang bahala sa mga gastusin kung kailangan. Basta, wag na wag mong sasabihin ang totoo. Pagkatapos ng usapang yon, para akong nawala ng direksyon. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang nasa isip ko lang, gusto ko nang sabihin ang lahat kay Abner. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Ayoko nang araw-araw akong kinakain ng konsensya. Pagdating ko sa bahay, napansin kong bukas ang ilaw sa sala. Nandoon si Abner. Pagkapasok ko pa lang, agad niya akong nilingon. Ngumiti siya ng napakalawak at saka mabilis na lumapit sa akin. Love. Pero bago pa ako makapagsalita, may inilabas siyang maliit na cake mula sa lamesa. Congratulations ang nakasulat doon. Napatingin ako sa cake at saka sa kanya. Bakit? Ngumiti siya habang inilalabas ang isa pang pregnancy test na ginamit ko kanina. Nakita ko to sa banyo. Nanigas ang buong katawan ko. Totoo ba, love? Buntis ka na? Hindi ako nakasagot. Sa sobrang saya niya, niyakap niya ako ng mahigpit, Miss Roxy. Salamat, Lord. Salamat. Pakiramdam ko,
ay hindi ako makahinga. Lumayo siya ng bahagya at dahan-dahang lumuhod sa harap ko. Hawak niya ang magkabilang kamay ko habang nangingilid ang mga luha niya. Napangiti siya habang tumitingin sa tiyan ko. Lumapit siya at hinimas yun. Anak, mahina niyang sabi. Hintayin mo si Papa ha? Pangako, ibibigay ko sa inyo ang lahat. Hindi ko hahayaang maranasan ninyo ni Kuya ang hirap na pinagdaanan ko noon. Doon tuluyang nadurog ang puso ko. Ang lalaking nasa harapan ko ay walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hindi niya ako pinagdudahan. Hindi siya nagkulang bilang asawa. Pero ako, hinahayaan ko siyang mangarap para sa batang hindi niya kadugo. Hanggang ngayon, Miss Roxy, hindi pa rin po alam ni Abner ang totoo. Araw-araw niya akong inaalagaan. Kapag may check-up ako, siya ang unang nag-aaya. Tuwing gabi, kinakausap niya ang tiyan ko at sinasabing hindi na siya makapaghintay na makita ang anak namin. Samantalang si Lisa naman, tuwang-tuwa rin sa balitang buntis ako. Madalas pa niyang sabihin na excited na siyang maging ninang ulit ng anak ko. Sa tuwing naririnig ko yon, lalo lamang akong nilalamon ng konsensya. Kaya ngayon, Miss Roxy, hindi ko na po talaga alam ang dapat kong gawin. Dapat ko na bang sabihin kay Abner ang buong katotohanan kahit alam kong posible niya akong iwan? O dapat ko na lang bang ibaon ang lihim na ito habang buhay at hayaan siyang maging ama ng batang buong puso na niyang tinanggap? Alam kong wala po akong karapatang humingi ng simpatsya dahil ako ang may kasalanan. Pero pagod na akong mabuhay sa takot at konsensya. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Maraming salamat po, Miss Roxy, at buong puso po akong maghihintay sa magiging tugon ninyo. Lubos na umaasa, Cecil.